Kabanata 211. Nagkaroon ng ideya si Gerald kung paano gagasta ang $2 milyong na iyon. Ilang araw na ang nakakalipas ng kausap niya si Keita, napagtanto niya na mayroon lamang siyang isang larawan sa kanyang profile sa social media. Ang likuran ay isang bundok, at ang bundok ay natakpan ng mga puno. Ito ay isang napaka-magandang tanawin ng larawan. Sa oras na iyon, sinabi ni Keita kay Gerald ang tungkol sa lugar na iyon. Matapos siya ay ampunan palayo sa bahay ampunan, sinundan niya ang kanyang mga ina ng magulang na tumira sa burol. Matapos mapatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan, umalis na siya sa lugar na iyon. Nang maalala ni Gerald ang kwentong ito, naisipan niyang manguhunan sa bundok na iyon at magtayo ng isa pang pasilidad sa libangan doon. Tinawagan kaagad ni Gerald si Keita. Nabigla siya noong una nang mabalitaan ng tungkol sa balita, ngunit kinumpirma niya na ang tanawin sa itaas doon ay totoong nakakamangha, lalo na sa tuktok ng burol. Talagang nasasabik si Gerald na magkaroon ng isang pagtingin at hiniling kay Keita na dalhin silang dalawa roon bukas upang tumingin. Pagkatapos nito, tinawag ni Gerald si Zack upang maghanda ng isang panukala at kontrata para sa pamumuhunan na iyon sa lalong madaling panahon. Ito ang kauna-unahang makahulugang proyekto na talagang pinag-aalala ni Gerald mula pa noong nalaman niya na siya ay isang bilyonaryo. Talagang determinado si Gerald matapos na maayos ang lahat. Hindi siya makatulog ng gabing iyon, at nagtungo siya sa mainit na bukal. Matapos ang kaganapan ay natapos, ang buong Wayfarer Mountain ay tahimik muli, kahit na ang mainit na bukal ay walang laman. Nagpalit siya ng damit panlangoy at tumalon sa mainit na bukal. Sa sandaling siya ay tumalon sa mainit na bukal, may isang magandang batang babae na nakabikini na nakatayo mula sa tubig. Nagsipilyo siya ng buhok at may ilang ibang tao na naglalakad papunta sa pasukan. Mayroong isang ginang na nagdadala ng 3 o 4 pang mga bodyguard. Ano ang ginagawa ninyo? Binayaran kayo ng kumpanya upang protektahan si Ms. Elizabeth at ngayon ay iiwan ninyong mag-iisa sa hot spring. Panipi, hindi mo ba alam ang mga reporter na iyon na maaaring snake? Larawan ng Ms. Elizabeth at lumikha ng mga alingaw-ngaw. Opo, Madam Red. Kami nga talaga ang may kasalanan, ngunit ang mga reporter ay hindi magiging matapang upang pumunta dito at mag-sneak ng mga larawan, di ba? Panipi, huwag kang tanga. Kailangan nating gawin ang aming makakaya upang mapangalagaan ang imahe ni Elizabeth. May darating siyang ibang pelikula, at kung may mga problema dito, papatayin ko kayong lahat. Pinagalitan ni Madam Red ang mga tanod. Katatapos lang maligo ni Elizabeth. Matapos ang pagtatanghal sa Mayberry ay natapos na, siya ay talagang nababagot na manatili sa kanyang sariling silid. Alam na niya ang tungkol sa hot spring sa mahabang panahon at nagpa siya na tanggihan ng alok ng iba pang boss at mag-isa siyang nagtungo sa mainit na bukal. Madam Red, hiniling ko sa kanila na iwan ako dito mag-isa dahil nandito lang ako para sa mainit na bukal. Dapat kayong lumabas at maghintay ngayon. Kailangan kong magbago, sinabi ni Elizabeth. Napalunok ang mga tanod nang makita ang perpekto niyang pagkatao, ngunit lahat sila ay lumabas at hinintay siya. Dinala siya ng manager niya ng isang bathrobe. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ng kumpanya. Napakakatuwang sundin ng isang pangkat ng mga lalaki araw-araw. Panipi, haha, kailangan mo ba ang may-ari ni Mayberry na si Gerald na sundan ka sa paligid upang hindi ka makaramdam ng kakaiba? Panipi, ngumiti si Madam Red. Sa totoo lang naisip ko na nakikita ko si Gerald dito ngayon. Ngunit, hindi man lang siya sumama. Sayang ang oras ko. Panipi, iyon ba ang dahilan kung bakit nagsuot ka ng bikini sa mainit na bukal? Hindi ka ba natatakot sa mga masasamang reporter na iyon? Mayroon kang isang imahe na dapat alagaan. Sabi ni Madam Red, ang security dito ay top-notch. Hindi ko lang nais na maging isang bikini upang pumunta dito. Halos gusto kong pumunta dito na hubot-hubad. Panipi, Kabanata 212. Halos magpatuloy si Elizabeth at haborin ang bikini. Wow! Hindi ko na ito mahawakan pa. Panipi, isang boses ang lumabas mula sa tubig habang tumayo si Gerald.
mula sa tubig at huminga ng malalim. Sigaw ng dalawang babae, gulat na gulat. Nakita ni Gerald si Elizabeth sa tubig nang sumisid din siya rito. Ngunit napakaliit ng kanyang bikini na inakala ni Gerald na wala siyang suot at hindi siya naglakas loob na iangat ang kanyang ulo. Kalahati lamang ng kanyang ulo ang wala sa tubig, at nakikinig siya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya tuloy na siya ang artista na sikat sa oras na iyon. Elizabeth, nandito siya para sa isang showcase. Gustong maghintay ni Gerald hanggang sa umalis sila bago lumabas sa tubig, ngunit halos maghubaran siya at sumisid sa mainit na bukal. Natatakot siyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at sa gayon, tumayo siya. Ano ang F***? Simula kailan ka dito? Agad na tinakpan ni Elizabeth ang kanyang mga ibabang bahagi dahil halos mailabas na niya ito, at ngayon, pakiramdam niya ay talagang alanganin. O aking kabutihan, sinabi ko sa iyo na mag-ingat, Elizabeth. Ngayon tingnan mo, dapat siya ay isang baluktot na pumunta rito upang kuhanan ka ng larawan. Balisa si Madam Red. Gumamit siya ng bathrobe upang takpan si Elizabeth. Ikaw, lumabas ka sa tubig ngayon. Galit na galit si Elizabeth. Kumuha pa siya ng isang bato. Sige, aakyat na ako. Panipi, nakita siya ni Gerald sa mga pelikula, ngunit talagang iba siya sa mga ginampanan niyang papel. Ano ang isang pagkakataon na makilala siya sa mainit na bukal? Kung alam lang niya na nandyan siya, hindi sana siya tumatalon ng ganon. Ms. Elizabeth, fan ako ng marami sa iyo, ouch. Bago pa maipaliwanag ni Gerald, naramdaman niyang dumadaloy ang dugo sa kanyang ilong. Naglakas loob ka ba na sabihin sa akin na hindi ka sumisilip? Galit. Nagalit si Madam Red. Madam Red, tingnan mo ang pantalon niya. Itinuro ni Elizabeth ang ibabang bahagi ng katawan ni Gerald, at parehong namula ang mga babae. Ano ang F***? Hindi ko pa nakita ang ganoong kabuktutan sa buhay ko. Nababaliw na ako ngayon. Mga bantay, guards. Galit si Elizabeth. Napatulala si Gerald at nahiya. Kung makontrol lang niya ito, hindi niya gugustuhin na mangyari iyon. Gayunpaman, talagang nagkaroon ng mahusay na figure si Elizabeth, at ang bikini ay malapit ng mahulog. Paano niya ito makatiis? Ang mga tanod ay sumugod sa oras na ito. Kabanata 213. Alam nila ang nangyari sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ekspresyon ng aktres. Galit na galit ang mga tanod. Paano mo ako masisilip? Pinagsisisihan kita sa nakita mo ngayon. Nasaan si G? Zek. Tawagan si G. Zek at ihukay ang mga mata ng baluktot na ito. Sigaw ni Elizabeth. Hindi lang nag-react ang taong ito, dumudugo pa ang ilong niya. Gaano kahirap ang isang tao? Hindi ito palalabasin ni Elizabeth ng madali. Gayunpaman, medyo mas kalmado si Madam Red. Tumingin siya kay Gerald, hindi siya mukhang reporter, at nakasuot siya ng damit panlangoy. Maaari talagang maging isang pagkakataon. Sinubukan niyang pakalmihan si Elizabeth. Ms. Elizabeth, hindi pa natin dapat gawin itong isang malaking pakikitungo. Lalo na kapag nasa linya ang iyong bagong kontrata sa pelikula. Kung makalabas hindi ito makakabuti sa iyo sa industriya. Panipi, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin noon? Nag-sneak lang sa akin ang taong ito. Hindi ko naman siya basta mapakawalan. Mahigpit na nakahawak si Elizabeth sa kanyang banyo. Samantala, ang mga bantay ay nasa labas ng mainit na bukal. Sa palagay ko naririnig ko ang ilang ingay na nagmumula sa mainit na bukal. Halika at tingnan natin. Panipi, hindi dapat mayroong mga customer dito sa ngayon. Fair na, panipi, nag-alala sina Madam Red at Elizabeth. Kung may malalaman, gagawin ito sa mga headline. Kalimutan mo yan, Elizabeth. Hahayaan natin siya sa pagkakataong ito. Panipi, mabuti. Ngunit, tiningnan ni Elizabeth ang kanyang crotch area. At sinipa ito ng husto, ngunit iniwasan ito ni Gerald. Gayunpaman, si Elizabeth ay sumipa ng napakalakas at hindi sinasadyang nailab ang sarili. Mababaliw na si Elizabeth, ngunit hinayla siya ni Madam Red. Palabas, binalaan ng mga tanod si Gerald, at umalis na silang lahat.
Ito ay isang kagiliw-giliw na balangkas. Pagkabalik ni Gerald sa sariling silid ay hindi na siya nakatulog. Halos gusto niyang utusan si Zack na dalhin sa kanya si Elizabeth. Ngunit ayaw niyang guluhin si Zack sa ganitong uri ng bagay. Pinigilan ni Gerald ang kanyang mga paghimok. Nagpunta siya sa kanyang social media at nagpasyang tingnan ang mga larawan ni Felicity upang masiyahan ang kanyang mga paghimok. Nang mag-login siya sa kanyang social media, nakita niya ang mga mensahe ni Cassandra. Hoy, ordinaryong batang lalaki. Super pagod na ako ngayon. Panipi, tulog ka na ba, ordinaryong bata? Tulog ka na ba? Ang aga naman yan. Galit talaga si Gerald kay Cassandra ngayon. Gusto pa niya itong kalokohan. Hindi pa ako natutulog, sagot ni Gerald. Nako, kaya gising ka na. Ano ang ginagawa mo sa oras na ito? Mga batang babae ba ang iniisip mo? O maraming mga batang babae ang pumapalibot sa iyo? Sagot ni Cassandra na may mahiyaing emoji. Nag-iisip ako ng mga batang babae. Iniisip ka, sa totoo lang. Bakit? Hindi mo ako padalhan ng isang larawan ng iyong sarili. Niloko si Gerald ni Elizabeth, at the same time, gusto talaga niyang makapaghiganti kay Cassandra. Gusto niya talagang makita kung ano ang reaksyon ng karaniwang Cassandra. Kabanata 214. Ding! Oo naman, ang larawan ni Cassandra McGregor ay kinuha at ipinadala sa susunod na sandali. Tiningnan ni Gerald ang litrato nito at muntik na siyang mag-wild. Napakahayag nito. Ang larawan ay kumalas, at halos lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay nakalantad. Gusto ko pang makakita ng higit pa. Ordinaryong tao, makipag-video call lang sa akin at ipapakita ko sa iyo ang lahat ng nais mong makita. Panipi, nagpadala si Cassandra ng isang malikot na emoji. Di asterisk man ito. Ano ang nangyayari ngayon? Bilang isang normal na straight guy, nais ni Gerald na sumang-ayon sa alok ni Cassandra. Sa sandaling iyon, may kumatok sa kanyang pintuan. Si Zack Lyle ang dumating upang suriin kung natutulog si Gerald. Napabuntong hininga si Gerald. Mahal na Gerald Crawford, paano ka naging ganito? Isa ka ng manlalaro, baluktot, at ad asterisk sick. Puno ng pagsisisi sa sarili ang puso ni Gerald. Naramdaman niya na nagiging mas masama siya. Dali-daling tinanggal ni Gerald ang kanyang saloobin at binuksan ang pinto. Nais ni Zack na magkaroon ng isang talakayan kasama si Gerald. Tungkol sa pag-unlad ni Gerald ng Demon Reach dahil ipinakita ng pananaliksik na ang bagay na ito ay tiyak na masubukan. Nagpatuloy ang kanilang talakayan hanggang sa gabi na. Pagkaalis ni Zack, pinatay lang ni Gerald ang kanyang cellphone at natulog. Nang hindi nag-abala upang tumugon sa mensahe ni Cassandra, umaga kinaumagahan, umalis si Gerald sa Wayfair Mountain Entertainment at bumalik sa kolehiyo. Nakita niya ang isang dalaga na nagbebenta ng mga bulaklak sa labas ng kanyang kolehiyo. Ang ganda talaga ng mga rosas. Naisip niya ang kasintahan, si Mila Smith, na kamakailan lamang ay nakipaghiwalay sa kanya pagkatapos ng isang away. Isang araw na ang nakalipas mula nang huli siyang maghanap sa kanya. Talagang nais ni Gerald na maghanap ng isang pagkakataon na makausap siya at linawin ang mga bagay sa pagitan nila. Wala ring klase sa unang dalawang yugto. Kaysa maghintay sa kolehiyo, naisip ni Gerald na bumili ng isang palumpon ng bulaklak para kay Mila. Upang hilingin niya sa kanya na pag-usapan ang mga bagay. Nagpatuloy ang pag-iisip ni Gerald. Matapos bumili ng isang palumpon ng mga bulaklak, nagmadali siyang dumiretso sa kagawaran ng broadcasting at hosting. Ano ba? Sino tong lalaking ta? Bakit nandito siya maaga ng umaga? Upang ipagtapat ang kanyang pagmamahal. Panipi, tingnan mo siya, hindi naman siya maganda ang pananamit ngunit mayroon pa ring lakas na loob na lumapit sa aming kagawaran ng broadcasting at hosting upang maamin ang kanyang pagmamahal. Hahaha, panipi, kilala ko siya, sa palagay ko siya ang walang pera na di asterisk geekhead. Mula sa kagawaran ng panitikan, ang kanyang pangalan ay Gerald Crawford. Noong nakaraan, ang mga tao sa Reddit ay kumukuha ng litrato ng kanyang mukhang walang salapi. Nakita ko ito dati. Panipi, oh my god, alam ko ang walang pera na tao na si Gerald Crawford. Hindi ba niya sinabi na binigyan niya iyon ng dati niyang kasintahan?
Sa oras na iyon, napakapopular sa subreddit ng aming kolehiyo. Oo, siya yun, nakakadiri. Ang kagawaran ng broadcasting at hosting ay ibang mundo. Pagpasok pa lang ni Gerald, bukod sa ilang mga gwapong lalaki, ang natitira sa kanila ay mga magagandang batang babae na may iba markang paiwati, ibang mga estilo at tunay na pagklase. Matapos si Gerald ay pumasok kasama ang mga bulaklak, maraming mga batang babae ang lumabas upang tingnan ang malaman kung aling gwapong lalaki ang bumibisita sa kanilang kagawaran ngayon, upang aminin ang kanyang pag-ibig. Hindi bihira para sa mga magagandang batang babae mula sa kagawaran ng broadcasting at hosting na makatanggap ng mga pagtatapat sa pag-ibig. Gayunpaman, lahat ng mga batang babae ay nabigo nang makita nila si Gerald. Lol, kapatid, maaari mo munang i-update ang iyong katayuan bago aminin ang iyong pag-ibig dito. Sumasang-ayon ako, hindi siya dapat magtapat sa kabutihang ito. Kung matagumpay ang kanyang pag-amin sa pag-ibig, tatalon ako sa gusali at mamamatay. Panipi, dalawang gwapong lalaki na nakasuot ng maliliit na suit at may mga bulaklak sa kanilang mga kamay ang kinukutya si Gerald. Mapait na ngumiti si Gerald. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kapaligiran ng Department of Broadcasting and Hosting. Kung nalaman niya ito kanina, hindi niya bibilhan ng mga bulaklak na iyon. Marahil ay hindi niya dapat nasunod ang payo ni Naomi Milton sa paggamit ng mga taktika kapag nakikipag-ugnay sa isang batang babae, tulad ng pagbili ng mga bulaklak at bag o paglabas para sa pagkain sa halip na maging isang prangkahang lalaki. Gayunpaman, naisip ni Gerald na ang pagsunod sa kanyang payo ay magiging kick-ass. Sa huli, bumili si Gerald ng isang palumpo ng mga bulaklak at napunta sa pansin ng marami. Tulad ni Gerald na nasa dilema kung aalis ba, biglang, "Gerald Crawford, anong ginagawa mo dito?" Ang boses ng ilang batang babae ay nagmula sa likuran. Pamilyar kay Gerald ang mga boses na ito. Tumalikod siya at nagulat. Ang mga batang babae ay sina Alice Bradford, Hailey Ians, at Jack Ellen. Lay mula sa parehong unit ng dorm. Malinaw na pumapasok sila para sa mga klase. "Gerald, kinakausap ka namin." Nakasimangot na sabi ni Hailey, nang wala siyang natanggap na tugon mula kay Gerald. Kabanata 215. Magsalita ka. Salamat kay Harper, itinuring ngayon ni Hailey si Gerald bilang isang pamilya, at maganda ang kanilang relasyon. Medyo nagulat si Gerald sa tanong ni Alice. May gusto lang akong ibigay sa isang tao." Utol na sabi ni Gerald. Nang may angat niya ang kanyang ulo, sinalubong ng tingin niya si Alice. Siya ang diyosa ng karamihan. Sa sandaling ito, namumula na si Alice habang nakatingin kay Gerald at sa mga bulaklak na hawak niya. Ang mga tip ng dalawa niyang daliri ay walang tigil na magkadikit. Maraming mga batang babae mula sa dormitory ng mga batang babae ang nagpunta sa kanilang kagawaran. Ang paglitaw ni Gerald ay nagulat kay Alice, Jack Ellen, at sa natitirang mga batang babae sa kanilang gang. Ang kanilang impression kay Gerald ay ang pagiging matapat niya. Anuman ang kanyang katayuan sa pananalapi, hindi nila akalain na darating si Gerald sa kanilang kagawaran ngayon. Bukod dito, ang kasalukuyang Gerald ay hindi na dati. Noong nakaraan, upang may pagtanggol si Jack Ellen at Alice, isang mayamang binata mula sa Mayberry ang binugbog ng dating kasintahan ni Jack Ellen na si Danny Zanders at ng pinsan niyang si Luke Evans. Mula noon, mayroong isang gawa ng ligaw na paghihiganti na nakaapekto rin sa pamilya ni Alice Bradford. Inihatid ni Gerald si G. Harrison upang ayusin ang bagay na ito sa isang hotel. Simula noon, nag-isip sina Alice at Jack Ellen na si Gerald Crawford ay dapat maging isang pambihirang tao o kahit na ang mayamang binata mula mismo sa Mayberry. Gayunpaman, nag-aalinlangan din sila sa huli dahil naramdaman nila na wala sa akin si Gerald. Tiwala lamang sila na si Gerald ay hindi lamang ang iba pang ordinaryong tao, medyo mayaman siya. Ang mga salubing ito ay nagbigay kay Jack Ellen ng mga panghihinayang, at Alice, mga damdaming matinding panghihinayang at pasasalamat. Palagi nilang hinahangad ang isang pagkakataon na makipagkasundo kay Gerald, iwanan ang nakaraan, at magsimulang muli.
Talagang nagulat si Alice sa pakikipagtagpo nila ni Gerald. Kinaumagahan sa departamento na pinag-aaralan niya. Siya ang taong nais niyang hanapin ngunit hindi na siya makahawak. Magmula ng insidente, Gerald, kanino ka may binibigyan? Ibinaba ni Alice ang kanyang ulo at marahang tinanong siya pagkatapos ayusin ang kanyang buhok. Siya ay maamo tulad ng isang maliit na tupa. Hindi kaya, nagbago ang isip ni Gerald. Kung sabagay, nais ni Naomi, Hailey, at Harper na ipadala sina Gerald at Alice ng magkasama, kaya halata na may damdamin sina Alice at Gerald sa bawat isa. Bukod dito, tiwala si Alice na siguradong gusto siya ni Gerald mula sa simula. Hindi pa niya naririnig na si Gerald ay malapit sa pakikipag-ugnay sa sinumang iba pa mula sa kagawaran ng broadcasting at hosting. Kumalabog ang puso ni Alice. Haha, sino pa? Alice, paano masasagot ni Gerald ang tanong mo? Putol ni Hailey habang pumapalakpak ng masaya sa mga kamay. Tiningnan din ni Hailey si Gerald nang may paghanga habang sinasabi, Gerald, hindi ko talaga masabi na gagawin mo ito. Pagkatapos mong yumaman, ang iyong emosyonal na katalinuhan ay naging mas mataas din sa lawak kung saan mo alam kung paano lumikha ng mga sorpresa, at ito ay isang napakalaking sorpresa. Haha, panipi, sumang-ayon si Gerald na ngayon talaga namang nakakagulat. Nahirapan din siyang sagutin ang katanungang ito. Ed asterisk man it, napaisip si Gerald sa kanyang ulo. Pasimpleng bumili siya ng isang palumpo ng mga rosas para kay Mila na maglakad sa kanya. Ito ay kasing simple ng sino ang makakaalam na ang mga batang babae sa kanyang departamento ay magsisiksik at magtipon-tipon upang makita lamang ang isang mag-aaral na bumibisita mula sa ibang kagawaran. At ngayon, nabunggo pa niya si Alice. Gayun din, halatang hindi siya naiintindihan ni Hailey at Alice. Sisibog na sana si Gerald. Pinakamalala pa rin, maraming mga lalaki at babae na ang lahat ay nagtipon sa paligid ng hagdan na pumapalibot kina Gerald at Alice at inilalagay ang pareho sa mga ito. Ang ilan sa mga mag-aaral ay gumagamit pa ng kanilang mga cell phone upang maitala ang mga ito. Oh my, oh my, oh my. Ito ang nagbabalita na balita. Kita nyo, isang walang salapi na walang d***kid mula sa kagawaran ng panitikan. Ang talagang nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa Diyosa na si Alice Bradford mula sa kagawaran ng broadcasting at hosting. Ang ilan sa mga batang babae ay nagbitiw sa hindi makapaniwala. O aking kabutihan, sino ang mahuhulog sa ganitong uri ng tao? Medyo walang hiya siya, man, nagtapat talaga siya sa Diyosa na si Alice Bradford. Agresibo, yan. Dalawang lalaki ang nanunuya kay Gerald sa hindi makapaniwala. Sa parehong oras, may isang boses mula sa kabilang panig. Mila, bilasan mo, lumapit ka dito. May isa pang tao na narito upang ipagtapat ang kanilang pagmamahal. AY216AY. Kanina pa binabasa ni Mila ang parehong pahina ng parehong libro. Biglang sumigaw sa kanya ang isa niyang kaklase na tuwang-tuwa. Mila, halika at tingnan natin. Panipi, hindi ako interesado. Sumimangot si Mila. Paano ka hindi interesado na manood ng isang pambihira mula sa kagawaran ng panitikan na sumusubok na ipagtapat sa kanyang Diyosa? Ano? Nabigla si Mila nang nanginginig ang kanyang katawan. Si Gerald ay kabilang sa kagawaran ng panitikan at pambihira. Kahit na alam ni Mila ang totoong pagkatao ni Gerald ngunit palagi niyang naramdaman na si Gerald ay maaaring maging isang freak. Minsan, nagustuhan ni Mila ang pag-arte ni Gerald sa harapan niya. Palagi niyang iniisip na siya ay uri ng ulok at nakatutuwa ngunit hindi malilimutan, si Gerald ang unang taong naisip ni Mila nang marinig niya ang salitang freak. Nangangahulugan ba na sa wakas ay napagtanto niya siya, magtatapat na ba siya sa sarili? Agad na tumayo si Mila at bumagsak ang kanyang upuan sa sahig. Habang tumatakbo palabas ng kanyang silid-aralan, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa koridor at si Gerald ay nasa gitna na may hawak na isang palumpo ng mga bulaklak. Siya talaga yun. Nasa sabik na si Mila ngunit inilayo niya ang distansya at malakas ang kabog ng puso. Talaga bang naiisip mo na ang isang batang babae na tulad ni Alice ay tatanggapin ang pagtatapat niya?
Hindi pwede, si Alice ay isang asong babae na nakikipag-date. Lamang sa mga mayayaman. Panipi, ano ang pinauusapan ninyo? Habol niya si Alice. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mila nang marinig ang usapan ng mga estudyante at natigilan siya. Naramdaman niya ang kabog ng kanyang puso at luha sa kanyang mga mata. Mila, nandito ka na. Ang freak na ito ay kanina pa kasama ni Alice. Tingnan mo, nasa tabi niya lang siya. Panipi, kanina pa hinahanap ni Mila si Gerald at hindi niya napansin na nakatayo lang sa tabi niya si Alice. Napanganga si Mila at namumutla ang mukha. Sa lahat ng ito, habang nakakaramdam siya ng tanga sa pag-iisip na si Gerald ang habol sa kanya ngunit talagang in love siya kay Alice. Palaging iniisip ni Mila na hindi siya kailanman iiwan ni Gerald at magiging mabait lamang sa kanya. Naniniwala siyang in love si Gerald sa kanya matapos siyang kabahan na naiinggit siya sa pagpuri sa ibang babae. Kanina pa nag-iisip si Mila at naisip pa niyang ipagtapat ang pagmamahal sa kanya. Parang sobrang walang muwang si Mila. Si Gerald ay isang mayamang tagapagmana at hanggat mayroon siyang pera maaari niyang magkaroon ng lahat ng mga batang babae sa mundo. Maaari niyang gampanan ang kanyang damdamin para sa lahat ng pinapahalagahan niya. Malayo na ang punta ni Gerald sa kanyang departamento upang makapagtapat lang sa ibang babae. Hindi pa ba malinaw na niloloko lang siya nito? Talagang nagalit si Mila nang malaman na ang lahat ng ginawa ni Gerald ay isang kilos lamang. Samantala pinapanood ng lahat sina Gerald at Alice. Kahit si Hailey at ang iba pa ay tumabi at naguluhan si Gerald ngunit hindi niya alam ang gagawin. Naguluhan si Gerald. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at talagang may damdamin si Alice sa kanya mula nang malaman niya na siya ay yumaman at may koneksyon. Hindi alintana ni Alice ang pagiging kasintahan niya. Kahit dati ay minamaliit siya nito dahil sa pagiging mahirap at ginawa pa rin niya. Dahil sa palagay niya ay nagkapalad lang siya. Ngunit kung isa sa alang-alang na mayroon siyang pera at tinulungan siya bago hindi niya bale na bigyan siya ng pagkakataon. Kabanata 217. Ayos lang, tatanggapin kita, ani Alice habang nagsusuklay siya ng buhok. Wow! Ang Diyosa ay tinanggap ang pag-ibig ng isang pambihira. Panipi, hindi ko lang ito narinig ng mali diba? Ang Alice na tinanggihan. Ang maraming mga mayayaman ngunit tinatanggap ang pambihirang ito na maging kasintahan. Hindi niya rin titingnan ang mga mayayamang lalaki. Panipi, ibig bang sabihin ay gusto talaga ng ating Diyosa ang mga freaks? Something, dapat naging freak ako. Hindi ba ito ang unang pag-ibig ni Alice? Panipi, isang grupo ng mga lalaki ang nasaktan habang ang isang pangkat ng mga batang babae ay hindi naniniwala. Akala nilang lahat ay nabaliw na siguro si Alice. Si Gerald ay hindi gwapo at hindi nila akalain na mahuhulog sa kanya si Alice na may mataas na pamantayan. Gayunpaman, anuman ang iniisip nila, tinanggap na talaga ni Alice. Si Gerald, kinuha pa niya ang mga bulaklak kay Gerald. Naglakad si Alice pabalik sa klase niyang namumula. Kailangang maging iyo ang gabing ito, Gerald. Si Hailey at ang iba pa ay tuwid na tumatalon baba. Samantala, asar naman si Jack Ellen. Sinaman niya ng tingin si Gerald. At naglakad na. Ano pa nga ba ang iniisip niya? Dapat malaman ni Gerald na gusto siya ni Jack Ellen mula noong araw na nakipag-date siya kay Danny. Paano siya magtapat sa ibang babae? Nasaktan si Jack Ellen. Ang nag-iisa lang na naguguluhan ay si Gerald. Makikipagkita sana siya kay Mila ngunit paano siya naging kasintahan ni Alice? Ano ba wala siyang sinalita kahit isang salita? Gustong ipaliwanag ni Gerald ang kanyang sarili on the spot ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin kapag maraming tao ang nanunood sa kanila. Saglit lang siyang nawala sa pagtuon at lahat ay nawala sa kamay. Napakahiya kay Alice kung ipaliwanag niya on the spot na wala siya rito upang magtapat sa kanya. Lalo na kapag si Hailey at ang iba pa ay nasa sabik sa paligid nila, pinatindi nito ang gusto niyang ipaliwanag sa kanyang sarili ngunit hindi niya ito nagawa sa lugar. Kailangan kong makausap si Alice mamaya. Hindi na ako maaaring manatili pa dito. Kung makita ito ni Mila, patay na patay ako. Panipi, napakamot ng ulo si Gerald sa kanyang pag-alis. Gerald, may sumigaw.
Gulat na gulat si Gerald nang marinig ang boses nito. Si Mila yun. Napagtanto ni Gerald na binabantayan ni Mila ang karamihan ng tao. Ito ay magiging masama. Mila, maaari kong ipaliwanag. Kinabahan si Gerald. Kailangang aminin ni Gerald na talagang gusto niya si Alice noong una dahil ang ganda talaga niya ngunit maya-maya wala na siyang nararamdamang pakiramdam sa kanya at laging gusto ni Gerald na aminin kay Mila. Hindi siya isang tao na madaling mapalitan. Gayunpaman, huli na para sa kanya upang ipaliwanag ang kanyang sarili. Okay lang, Gerald. Naiintindihan ko. Nasa iyo ang aking mga pagpapala. Sambit ni Mila habang nauuto. Nakakainis ka talaga. Matapos ang lahat ng mga bagay na sinabi mo kay Mila araw-araw at ngayon ay sumunod ka sa ibang babae. Ano ang ipinagmamalaki mo, jerk? Si Mila ay binulag mo, nakakasuklem. Nasabang, panipi, fucking nakakadiri asshole. Kilala ng mga kasama sa bahay ni Gerald si Gerald at lahat sila ay sinimulang pagsaway sa kanila ng masama na muntik na nilang dumura sa kanya. Lumabas ka na sa aming kagawaran ng broadcasting ngayon. Sigaw sa kanya ng ilan sa mga batang babae. Pagkakamali iyon. Mila, pakinggan mo ako. Bago pa maipaliwanag ni Gerald ang kanyang sarili, binigyan siya ni Mila ng isang mahigpit na sampal at binigyan siya ng isang tingin na parang sinasabi sa kanya na gawin ang nais. Pagkatapos ay naglakad na siya at si Gerald ay naiwang tulala. Kabanata 218. Hindi inakala ni Gerald na ito ay magiging isang malaking balita. Ang lahat ay nakikilala sa kanya pagkatapos nito at hindi niya alam kung paano siya umalis sa broadcasting department. Bakit pinahahalagahan niya ang iniisip ni Alice? Bakit pinahahalagahan niya ang iniisip ng iba? Bakit hindi na lang niya ipinaliwanag ang kanyang sarili? Kung ipinaliwanag lamang niya para sa kanyang sarili, walang gulo. Labis na nabigo si Gerald. Samantala, nag-text si Alice kay Gerald. Hoy Gerald, gusto ni Hailey at ng iba pa na sabay na maghapunan. Gusto mo bang sumali? Bum-ontong hininga si Gerald. Nais niyang sabihin kay Alice na ayaw niya sa kanya at ayaw niyang aminin sa kanya at lahat ito ay hindi masyadong naintindihan. Gayunpaman, napakasaya ni Alice at si Hailey at ang iba pa ay nasa sabik din. Hindi alam ni Gerald ang sasabihin. Marahil ito ang problema sa lahat ng mga libra. Palagi silang nakasalungatan sa kanilang mga sarili. Sige na kayo, may gagawin pa ako. Ipadala mo sa akin ang bayarin. Pagkatapos, sagot ni Gerald. Nagpa siya si Gerald na ipaliwanag kay Alice nang matapos ang lahat. Nang ito, ramdam din ni Alice na may mali sa sagot ni Gerald. Ano ang ibig mong sabihin na magpatuloy tayo? Nainas ka na ba sa akin? Sagot ni Alice. Pinatay ni Gerald ang kanyang telepono at nagsimulang maglakad-lakad sa paaralan ng walang layunin. Vroom, vroom, panipi. Bigla, may mga tunog ng mga motor ng ilang sasakyan na nakapalibot sa kanya. 5 Ferraris ang nagmamaneho papasok sa campus ng paaralan. Nang malakas at ang buong paaralan ay naiilawan. Ang isa sa mga sasakyan ay dumaan kay Gerald at muntik na itong masalpok nito. Napaatras siya paatras at nahulog sa lupa dahil hindi niya ito pinapansin. Wow! Napakaraming Ferraris. Panipi. O aking kabutihan. Sinong master ang narito? Sampain. Kung maaari lamang ako ay mapunta sa isa sa mga kotseng ito, hindi bale. Ang aking buhok ay magulo. Panipi. Si Yuria talaga. Ngunit para kanino ang mga ito? Panipi. Karamihan sa mga batang babae ay naaakit ng mga kotse kahit na ang mga lalaki ay lumapit at tumingin. Ang lahat ay humanga habang tinatalakay ang mga kotse. Bumaba mula sa sasakyan ng isang lalaking estudyante at sinimulang pagsabihan si Gerald. Nagbubulag-bulagan ka ba? Bakit? Hindi ka umiwas. Sasagasaan ka sana ni Silas. Panipi. Ang mag-aaral ay may isang ulo ng pulang buhok at talagang guwapo. Kadalasan ay nagsusuot talaga ng casual na damit si Gerald sa paaralan, kaya't palagi siyang pumasa bilang isang normal na mag-aaral. Bilang isang resulta, tumingin sa kanya ang taong mapulaang buhok. Tingnan mo siya, Jaden. Para siyang isa sa mga nerds sa paligid. Bakit mag-abala na magalit sa kanya? Panipi. Hahaha. Tama yan, Jaden. Maaari mong takutin siya hanggang sa
Mamatay sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanya ng ganyan. Panipi, mayroong dalawang iba pang mga batang babae sa kotse. Nadama nila ang sobrang pagmamalaki na nakapiling sa mga tao tulad ni Jaden. Haharapin ko na siya mamaya. Tingnan natin si Silas. Naglakad si Jaden papunta sa sasakyan sa gitna at binuksan ang pinto ng kotse. Silas, Champagne. Napakagwapo at cool na ni Jaden. Sino kaya ang Silas na ito? Panipi, alam ko, hindi mo ba alam na ang CEO ng Mayberry Commercial Street ay pinalitan ng isang bagong tao na tinawag na G. Zick. Ang apelyido ni Silas na ito ay Zick din, kaya ang ilan sa mga batang babae ay nabaliw. Ay oo, narinig ko na ang anak ni G. Zick ay papasok sa aming paaralan. Ang ilan sa mga batang babae ay nakikipagtsismisan. Tungkol kay Jaden Zick talaga ng malakas. Alam ng lahat ang pagkakaroon ng boss ng Mayberry Commercial Street na si Crawford ngunit wala talagang nakakita sa kanya. Paano nila may kukumpara ito sa Jaden Zick na nakikita nila? Sinabi ng mga batang babae sa kanilang sarili na kahit hindi sila makipag-ugnay kay Crawford, mayroong isang Jaden Zick. Hanggat sumisikap sila ng sapat, maaari talaga silang magtagumpay. Ang pag-ibig ay hindi mahuhulaan. Samantala, hinawakan ni Jaden ang pinto para kay Silas Zick. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa driver's seat at nag-freeze pa rin ang kapaligiran ng paaralan. Kabanata 211. Hanggang sa tuluyang tumayo ang lalaki sa labas ng kotse, lahat ng tao sa paligid ay nasa sabik. Wow! Ang gwapo niya! Ang ilang mga batang babae ay tuwid na tumatalon baba. Ang tao ay may suot ng isang pares ng salaming pang-araw at siya ay medyo maganda ang hitsura at cool. Kahit na ang kanyang aura ay talagang kaakit-akit. Ngumisi siya at nagpakilala. Magandang hapon sa lahat. Talagang nais kong ipakilala ang aking sarili sa welcoming party mamaya. Ngunit dahil ang karamihan sa inyo ay narito, ipakilala ko muna ang aking sarili. Galing ako sa North Bay, nag-aaral dati sa North Bay University at ngayon na alam ninyong lahat na ang aking ama, si Michael Zick, ay magiging bagong CEO ng Mayberry Commercial Street. Kaya't tatapusin ko ang aking pag-aaral sa Mayberry University. Panipi, syempre, maaaring mayaman ako ngunit hindi ako ganoong uri ng mayabang na taong masyadong maislan sa pananamit dude. Kung mayroon man sa inyo na nais na bisitahin ang Mayberry Commercial Street, huwag mag-atubiling banggitin ang aking pangalan. Silas Zick ako. Pagkatapos ay itinapon ni Silas ang kanyang salaming pang-araw sa lupa na mukhang napaka-cool. O aking kabutihan, napakagwapo niya at ang Mayberry Commercial Street ay pag-aari na nila mula ngayon. Panipi, mahal kita, Silas. Pakasalan mo ako. Gusto kita ng anak, Silas. Ang ilan sa mga batang babae ay malakas na sumigaw. Umiling ang mga nasasakupan ni Silas. Nasanay na sila sa lahat ng mga ketukot-takot na puna saan man sila magpunta. Pumunta tayo sa Department of Economics and Management upang tingnan ang ating silid-aralan. Bumalik si Silas sa sasakyan niya at ibinoling ni Jaden ang ulo kay Gerald at binigyan siya ng gitnang daliri. Sisiguraduhin kong patakbuhin ang aking sasakyan sa iyo sa susunod, kalat. Ang mga kotse ay nagpatakbo habang ang mga batang babae ay nagpapalakpak pa rin. Anak siya ni Michael. Mababaliw siya. Medyo naiinis si Gerald sa katotohanang muntik na niya itong masagasaan ngunit wala siyang magawa dito dahil malantad ang kanyang pagkatao. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kanyang pagkakakilanlang mailantad. Sa katunayan, anak ito ni Michael. Kailangan niyang iligtas din siya ng ilang dignidad. Samantala, bumangon si Gerald at handa na siyang umalis. Ito ay naging isang mahabang araw para sa kanya ngayon. Pakiramdam niya ay talagang nagkamali pagkatapos ng lahat ng nangyari. Haha, ang freak na iyon ay halos masagasaan ngayon lang. Panipi, oo, hindi niya ito mababayaran kung talagang nasagasaan siya ng sasakyan. Panipi, tingnan mo si Silas at ang pambihira na iyon. Pareho silang lalaki. Ngunit ibang-iba sila. Panipi, kalimutan mo na iyon. Pumunta tayo sa Economics and Management Department upang hanapin si Silas. Panipi, maraming mga batang babae ang nagsimulang maglakad patungo sa
Department of Economics and Management at nang dumaan sila. Kay Gerald, lahat sila ay binigyan siya ng isang naiinis na hitsura. Sa wakas ay malungkot na naabot ni Gerald ang maliit na part para sa isang sandaling katahimikan. Kailangan niyang magkaroon ng isang bagay para kay Mila. Kasabay nito ay tumawag si Kate. Gerald, umalis ako ngayon. Bisitahin natin ang York North Mountain. Panipi, ang malaking bundok na iyon ay tinawag na York North Mountain. At ipinangako ni Gerald kay Kate na dadalhin siya roon pagkatapos niyang umalis sa maghapon. Ayos lang. Tatawagan ko si Zack at ihahanda ko siya sa lahat ng impormasyon pagkatapos ay magkakasama kami. Huminga ng malalim si Gerald matapos niyang tumawag. Kabanata 220. Dahil pupunta sila sa York North Mountain, dapat nagupitan ni Gerald ang kanyang sarili. Matapos makilala si Zack, pumunta si Gerald upang kunin si Kate. At lahat sila ay nagtungo sa York North Mountain. Ginawa ni Zack ang lahat ng uri ng pag-aayos, kaya't ang pinuno ng nayon ay naghihintay para sa kanilang pagdating. Ang pag-unlad ng York North Village ay hindi naging maganda dahil sa lokasyon at ang mga kalsada ay magaspang. Ngayong alam nila na maaaring may mumuhunan sa lugar, nag-aalala ang pinuno ng nayon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald sa pamamahala ng isang malaking proyekto at siya ay medyo kinakabahan. Matapos basahin ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Zack at maranasan ang simoy ng bundok, pakiramdam niya ay napaka-relax. Mayroong isang bukal sa tabi ng bundok at isang talon na nahuhulog mula sa tuktok ng bundok. Ang presko talaga ng hangin doon. Nang makita ni Gerald ang lahat ng ito, alam niya na dapat niyang paunlarin ang lugar na ito. Si Zack ang namamahala sa mga kontrata habang si Gerald ang magiging unang tao na namuhunan sa York North Mountain Village. Ang gastos ng buong nayon ay 5 milyon. Kailangang magbayad si Gerald ng dagdag na 3 milyon bukod sa iba pang 2 milyon mula sa kanyang kapatid na babae. Ngunit ito ay lubos na nagkakahalaga ito. Matapos lagdaan ng mga papel, binanggit ng pinuno ng nayon na mayroong ilang mga detalye na kailangan nilang talakayin. Pinayagan ni Gerald na hawakan ito ng mag-isa ni Zack at saka umalis siya kasama si Kate upang tingnan ang paligid ng bundok. Dahil pamilyar si Kate sa nayon na iyon, dinala niya siya at nagpunta sila sa matandang lawa, ang Rodfort Lake. Mas naramdaman ni Gerald na mas nakaupo sa tabi ng lawa. Biglang may ingay mula sa likuran. Wow, Hayward, hindi nalaman na ang iyong bayan ay napakaganda. Mag-host tayo ng isang barbecue party dito ngayong gabi. Panipi, wow, napakaganda ng lugar na ito. Nakakahiya na magtatrabaho kami sa Mayberry sa hinaharap o baka pakasalan kita. Hahaha, Panipi. Ang ilang mga kabataan ay nagsasalita habang naglalakad sila patungo sa lawa. Parang gusto nila ang kalikasan ngunit sa parehong oras mahal nila ang pera. May isang malaking bagay na nangyari kahapon at ang mga barbecue party ay pinagbawalan mula kahapon. Ngunit lahat kayo ay parang gusto talaga ninyo, kaya maaari naming subukan ngunit kailangan nating linisin ng tunay na mabuti. Lalo na ang mga abo. Sinabi ng lalaking nagngangalang Hayward. Ay oo, barbecue party at mga beer. Walang nag-iiwan ng matino. Ngayong gabi, ang iba pa ay nagpasaya. Ano ang malaking bagay na nabanggit mo ngayon, Hayward? Napakasikreto mo simula kaninang umaga. May nagtataka. Wala akong masabi dahil sinabi sa akin ng aking ama na huwag sabihin sa kahit kanino. Ngunit sasabihin ko sa inyo ng kaunti. May isang taong darating upang mag-sign ng mga kontrata ngayon. Upang i-sponsor ang pag-unlad ng York North. Panipi, Champagne. Nagulat at nasabik ang lahat. Kung totoo ito, mayaman din si Hayward. Naglalakad sila patungo sa lawa habang nag-uusap sila at napagtanto ni Gerald na ang isang boses nila ay parang pamilyar. Paglingon niya, at nakita niya sina Lillian, Sharon, at ilang ibang tao. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.